Dito sa Japan, mahihirapan ka kapag single mom ka, kaya madalas kahit yung iba gusto nang hiwalayan yung mga asawa nila, hindi pa rin nila magawa. Pagkatapos ng trabaho ko, heto at dumaan ako sa Japan store. Malapit lang naman to sa company namin, kaya dito ko na lang naisipang bumili. Naubusan na kasi kami ng Colgate, pati sabong panlaba, kaya heto, kailangan ko talagang mamili. Sa 100 yen nga talaga ako namimili ng mga ganitong kailangan namin sa bahay, pero dahil malapit to sa company namin, kaya naisipan kong tumingin-tingin dito. Alam ko kasi sa ganitong shop madalas maraming sale, kaya heto dumaan ako at dito ko nga napansin na nakasale nga yung toothpaste na ginagamit namin. Naisingit ko na nga rin yung pagbili ng toothbrush. Wala na rin kasi kaming stock sa bahay. Napakahilig ko pa naman magpalit ng toothbrush. Ang dami kong nakikitang chocolate. Excited na akong bumili nito tapos ipapasalubong ko sa mga anak ko. Wala talagang araw na hindi ko naisip yung mga anak ko dahil gusto ko yung mga nararanasan ko iparanas ko rin sa kanila. Eto nga at muntikan pa akong hindi makauwi. Hindi ko alam na kailangan palang pindutin tong pindutan dito. Sa may lugar kasi namin hindi na kailangang pindutin at kusa nang nagpapalit yung signal. Pero dito kailangan pindutin dahil bihira lang ang tumatawid. Kaya nga ayon, medyo natagalan talaga ako dahil hindi ko na-realize na kailangan pala talagang pindutin yun. Dahil nga hindi maganda yung weather. Yung asawa ko yung pinagsundo ko sa anak namin. Yung mga oras na to na nakarating na ako ng bahay wala pa sila. Sabi ko nga baka nagpunta kung saan, kaya heto nauna talaga akong makauwi. Heto at binigyan ako ng nagpasok sa akin sa company ng 2 snack. Tapos natanggap ko na yung order ko sa Mercari. Excited na akong buksan yung na-order ko sa Mercari, kaya heto dali-dali ko na ring inayos tong mga pinamili ko. Alam nyo ba yung 3 pinapakita ko sa inyo, yan yung mga nabili ko sa company, pero yung 2 libre yun. Tapos yung isa, yun lang yung binayaran ko. Yung 2 tinapay at yung isang side dish, yun yung galing sa company. Nakakatuwa nga dahil 2 yung nalibre ko at isa lang yung pinabayaran sa akin. Kapag yung gumagawa talaga ng obento yung nag-a-assist sa akin, madalas nakakalibre talaga ako. Anyway, dahil excited nga ako, heto binuksan ko na kahit hindi pa ako kumakain. Inuna ko nga talaga munang mag-unboxing kesa kumain dahil kung excited yung anak ko, syempre mas excited ako. Heto kasi yung unang gamit na nabili ko galing sa pinagpaguran ko at ibibigay ko sa panganay na anak ko. Ang sarap lang sa feeling na hindi ko na hinihingi sa asawa ko yung pambili dahil kahit papano nakakabili na ako ng sarili ko at galing pa sa pinagpaguran ko. Kung dati nag-aantay ako na bigyan lang kami ng asawa ko, pero ngayon heto kahit papano nakakabili na ako at hindi ko na kailangang mag-antay. Maya-maya nga ay heto dumating na yung mag-ama ko, kaya pala sila natagalan dahil dumaan sila sa Second Street. Dinaanan pala ng asawa ko yung pinapabili ko sa kanya nung nakaraan. Ito kasi yung gustong-gusto kong ilagay dito sa may laundry area ko. Gusto ko meron akong sampayan dito, kaya heto ang saya-saya ko at inayos ko rin agad. Syempre kapag may bagong gamit, hindi na talaga pinapatagal yan at inaayos na, lalo na tayong mga nanay excited kapag may bagong gamit dito sa bahay. Matagal ko na nga tong gusto at matagal na rin akong tumitingin ito sa mga Second Street at luckily heto nakakita na ako at medyo mura nga at wala pang issue. Kaya sobrang saya ko nga dahil akala ko nakalimutan na ng asawa ko yung pinapabili ko sa kanya nung nakaraan. Kahit papano magiging maayos na tong laundry area namin. May mga sampayan na ako ng hanger, may lagayan ng towel sa taas at kahit papano medyo luluwag yung space namin dito. Kaya nga heto agad-agad ko na ring inayos para makita ko na rin yung resulta. At heto nga lumawak at umayos na siyang tignan. Itong drawer na to hindi ko pwedeng alisin dahil dyan nakalagay yung mga underwear namin. Kaya ayan, mas napaganda pa yung pwesto niya dyan sa may gilid. Nilinis ko na nga rin tong sa ilalim ng lababo namin. Nandito kasi nakalagay yung mga sabon panlaba ko, kaya heto inilabas ko na. Dito ko kasi siya planong ilagay sa may taas. Tapos sa ilalim ng lababo, doon nakalagay yung blower ko pati pang straight ng buhok. Anyway, pagkatapos ko nga mag-ayos sa laundry area, naligo na rin kami ng anak ko at heto maghahanda na para sa hapunan namin. Simple lang naman yung lulutuin ko. Gagawa lang ako ng para sa miso soup. Tapos magluluto ng gyoza pati na nga rin ng isda. At habang ginagawa ko nga yung mga to, tara pag-usapan natin kung bakit mahirap ang buhay dito kapag naging single mom ka. Kung ikukumpara yung buhay sa Pinas bilang single mom, mas mahirap talaga dito sa Japan. Dahil sa Pinas, marami tayong malalapitan. Pero dito sa Japan, mahihirapan ka lalo na kung wala kang kamag-anak na malalapitan dito. Kaya madalas nagtataka kayo no kung bakit
napakaraming babae yung nagtitiis sa mga partner nilang Hapon kahit na madalas hindi na nila kinakaya yung binibigay na problema. Hindi naman kasi lahat swerte sa mga asawang Hapon, yung iba talagang nahihirapan. Kaya kahit magpayo tayo, nahiwalayan na nila yung mga asawa nila dahil hindi maganda yung ugali or hindi maganda yung ginagawa, hindi pa rin ganun kadali ang magdesisyon. Kasi dito sa Japan, kapag wala kang asawa, mahihirapan ka dahil ikaw lahat ang magbabayad. Totoo, natutulungan ka ng gobyerno at marami silang itutulong sa'yo lalo na kapag may anak ka. Unang-una, yung sustento ng anak mo galing sa gobyerno. Pero syempre, hindi naman sapat yun at kung tutuusin, kulang na kulang pa talaga. Kaya kailangan mo pa rin talagang kumayod para sa pang-araw-araw nyo. Pangalawa naman, merong ino-offer yung gobyerno na murang pabahay or murang apartment na pwede kang tumira. Hindi rin kasi biro yung ibabayad mo kung mangungupahan ka sa talagang paupahan ng mga bahay or apartment dito. Kaya kung single mom ka talaga, ang pinaka best option yung i-offer sa'yo ng gobyerno. At sa dami-dami nga talaga ng bayarin dito, talagang maluloka ka kapag ikaw lang mag-isa at sobrang mahihirapan. Kaya kung madalas, meron kayong nababasa ng mga post at nakikita na kahit nahihirapan na sila sa mga asawa nila, hindi pa rin talaga nila magawang iwan. Hindi kasi talaga biro yung maging single mom dito sa Japan. Lahat talaga ikaw magbabayad at lahat ikaw yung magpo-provide. At ang mas mahirap pa, wala kang kamag-anak na malalapitan dito. Ikaw lang talaga yung kikilos para sa inyong dalawa ng anak mo. Kaya ang payo ko dyan sa mga ko-mamis ko dyan na nandito sa Japan at nahihirapan sa mga ugali ng mga asawa nila, hanapin nyo yung kiliti ng asawa nyo para hindi kayo mahirapang utuin sila. Yung mga Hapon, hindi lahat malambing. Kaya kung hindi ka nilalambing ng asawa mo, ikaw na lang yung maunang maglambing. Baka inaantay ka lang din niya at nag-aantayan lang kayong dalawa. Kaya wag ka nang magpabebe at lambingin mo na yung asawa mo para mahuli mo yung kiliti. Madalas kasi sa mga Japanese, gusto nila sila yung binebebe. Paano ba naman? Hindi naman din kasi nakaranas siya ng hirap sa mga magulang nila.